So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So ang ating magiging topic ngayon is galing na naman sa ating mga subscribers. So gaya palagi na sabi ko sa inyo, kayo po ang aking priority. At ngayon pong umagang ito, napakaganda po ng ating tatalakayin, ng ating mga sasaguting katanungan, at syempre yung mga isi-share ko sa inyo ng mga additional tips. Okay? So ang magiging topic natin ngayon mga kamanok is, ano nga ba ang totoong quality na manok? Okay? Ito ba yung mga manok na maganda ang tindig, maganda ang postura, o yung mga manok na pangit ang itsura, mababa ang tindig, pangit ang sukat, o kung ano pa man? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yan po ay galing sa ating mga subscribers na nagtatanong, mga newbie, mga baguhan, na gustong malaman kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng tinatawag na quality ng mga manok. Unang-una mga kamanok, bago ko po umpisahan to, sinasabi ko po sa inyo na itong aking sasabihin o i-share sa inyo na informasyon, ito po ay base sa aking standards. Okay? Kaya mga kamanok, nakadepende sa inyo kung kayo po ay hihilig sa standards ko or meron kayong ibang standards, well, hindi ko po yun pakikialaman. Malaya po tayong lahat na mag-breed ng manok, at malaya tayong lahat na magsabi kung ito ba is quality or hindi. Pero sana sa ngayon, dahil video ko to, pakinggan nyo muna ako kung ano ba talaga ang totoong kahulugan ng quality para sa akin. Tandaan nyo mga kamanok, may papakita po muna ako sa inyong manok. Para po ay meron po tayong patalastas. So wait lang, medyo malikot. So ito po yung aking isa sa ibinread. Okay? Ibinread ko po talaga to base sa aking kagustuhan. Okay, medyo mahaba-haba at matagal-tagal na panahon po ito ang aking iginugol dito para lang makuha ko itong manok na ito. Okay? So ito po mga kamanok. Ito po ang isa sa aking linyada dito sa aking bakuran. Okay? So ito po ang isa sa aking materials dito sa aking backyard. Okay? So dahil po siya ay lugon ngayon, so siya po ay nasa cording. Okay, yan po makikita nyo. Yan po ang itsura niya. Okay, so masasabi ko na medyo mataas na rin ang pedigree nito. Kaya ito talaga yung aking mini-maintain dito sa aking bakuran. So kung makikita mo, unang-una mong makikita, hindi siya gaya nung mga manok na ini-imagine mo or nandiyan sa isipan mo na mga quality na manok. Okay? So ito po mga kamanok, hindi naman ganun kaganda ang itsura. Malalaki ang paa. Okay? Hindi siya high station. Pero malaki siyang manok. Okay? So yung kanyang katawan, malaki din po. Makikita nyo mga kamanok ko. Kita nyo naman sa hipo ko pa lang Pero wala siyang taba mga kamanok. Kaya maganda, wala siyang taba. And kahit anong oras, okay, wag lang ngayon kasi siya ay lugon, pwede mo siyang i-breed. Okay? So kahit siya ay lugon, hindi mo siya kakakitaan ng stress sa kanyang itsura, sa kanyang katawan, kasi nga po talagang healthy ito. Ito po ay lumaki, kahit ito po ay inbreeding, ito po ay lumaki na hindi nagkasakit. Ito po yung isa sa 10 kong ibig sabihin ko, isa sa 10 kong ibinread, at ito lang po ang aking masasabi na po pwede kong i-breed o yung tinatawag na breedable. Kasi para sa akin, ito yung quality na tinatawag. So, hindi ko man alam kung ano yung standards nung iba, pero ako, 5 balik. Okay? 5 balik yung anak na inahin sa kanyang tatay. Okay? At yung aanakin niyang tandang, at ito ngayon, mga kamanok, yun po ang sasabihin kong seed fowl. Yun po ang sasabihin ko na breedable at quality. Okay? So, para sa akin mga kamanok, pag sinabing quality, ito yung hindi nakadepende sa itsura. Ito yung hindi nakadepende sa tindig ng manok. Kasi yung iba, basta maganda high station, magandang buntot, magandang itsura, manipis ang paa, yun ang tinatawag nilang quality. Okay, para sa akin, hindi po yun. Ang quality para sa akin is kung paano mo ibinread yung isang manok. Kung paano mo siya pinalaki, kung paano yung proseso, kung saan siya dumaan. For example, back to mama, back to papa. Okay? Ito kasi, nakalima po akong balik nito sa kanyang tatay.
Okay? At nung lumabas po ito sa palimang beses na pagbabalik, medyo matagal talaga mga kamanok, ito na po yung masasabi kong quality. Hindi po yung isang beses nyo lang ibinread. Halimbawa, sweater. Sweater to sweater. Straight sweater ang nangyaring breeding. So sabihin nating pure sweater yon. Oo, sabihin nating sweater yan. Parehas ang makeup niya ni sweater. Pero, yun po ay crosses or line breeding po ang ating ginawa dyan. So, napakasimple. I-breed mo lang yung dalawang sweater. Pag lumabas ng maganda, maganda ang tindig, maganda ang katawan, magandang manok, pwede na natin gawing broodstag or quality. Pero para sa akin mga kamanok, pag sinabing broodstag, pampalahe, dun po tayo sa puro. Para po makita natin at malaman natin kung magiging maayos ba mga kamanok ang magiging breeding natin. Right after na tayo ay magkaroon ng isang purong linyada. At para sa akin mga kamanok, ang pagkakaroon ng isang purong linyada sa inyong bakuran, yan ang masasabi nating yaman. Okay? Yaman po. Pero yung sasabihin yung magandang itsura, maganda ang tindig, maganda ang katawan, maganda ang binti, kasi maninipis, quality. So para sa akin, hindi yan quality mga kamanok. Okay? Yan ay pinili lamang doon sa ibinread ninyo na pinakamagaganda. Okay? Hindi pag sinabing maganda, pwede natin gawing broodstag. Okay? Nakadepende pa rin po talaga sa pedigree ng manok. Kung ano ang linyadang meron dyan. Kaya po ako pinipilit kong maging makuha yung puro o yung malapit-lapit sa puro. Pag sinabing malapit-lapit sa puro, kahit 87% ng linyada na yon is nasa isang manok. Para sa akin, it is considered as pure mga kamanok. Okay? Pwede nyo pa rin ibalik yan sa kanyang tatay. Depende sa inyo. Kung yung bang kanyang mga napalabas na mga anak is maayos pa rin sa inyo, sa inyong mga standards, sa inyong mga kagustuhan. At unang-una sabihin ko sa inyo mga kamanok, ang quality po ay nasa mata ng breeder. Okay, nakadepende po yan sa nagbi-breed. Meron po kasing ang quality sa kanya is yung mga halimbawa, kagaya ko, yung mga asils, yung mga pure asils, pure Peruvians, para sa akin, yan ang mga manok na may kalidad. Yan yung mga manok na quality. Okay, yung mga crosses para sa akin, masasabi kong magaganda sila, pero hindi ko matatawag na quality yung mga yon. Kasi, mabilis lang i-breed eh. Yung mga makikita nyo na magaganda, matatangkad, perfect, kay mga commercial chickens, madali lang yung i-breed eh. Pag nag-breed ka dyan ng isang magandang manok, doon sa isang magandang inahin, pag lumabas yon, masasabi mo ng broodstag. Yung iba sinasabi broodstag pagka maganda. Pero para sa akin, mas masasabi kong literal na broodstag kung ang pedigree niyan ay maayos. Okay? At pag sinabing broodstag, yan po ay ginagamit natin sa pagpaparami. Okay? So sana kayo ay makapag-breed ng maayos, hindi lamang po depende sa itsura. Kasi yung iba, naghahanap, okay? Kumukuha sa kanilang mga kaibigan, sabihin, broodstag. Broodstag nga kung titingnan kasi maganda. Nandun ang tindig, nandun ang sukat, nandun ang ganda ng katawan, ang itsura, broodstag talaga. Pero kung aalamin mo yung linyada sa loob, yung pala, chop suey. Okay? Sa pagbibreed ng iba't ibang linyada, nakakakuha pa rin siya ng mga magagandang postura, magagandang istasyon, which is, doon yung iba, kulang ng kaalaman. Okay? Para sa akin kasi nga, ulitin ko sa inyo, bago po magtapos ang ating usapang ito, ang quality po para sa akin is kung papaano mo ibinread yung manok. Kung ano yung pedigree niyan, kung anong nasa loob niyan, kung anong makeup niyan. Okay? So, kung gaano kahirap o kahassle ang pagbibreed, doon nakadepende ang tinatawag na quality. Okay? At saka, huwag niyo po sanang iisipin na kesyo ang manok ay mababa. Hindi na po quality yon. Okay? Ang manok ay low station, hindi na po quality yon. Ganun po talaga. Natural po yon na nangyayari kapag nagkakaroon tayo ng deep inbreeding na tinatawag. Yung pagpapabalik-balik ng linyada, okay, sa iisang pamilya. So, yun po yung deep inbreeding. Pero, depende po yun sa inyong mga kamanok ha. Pag kayo ay nagde-deep inbreeding, kailangan yung mga ibibreed ninyo galing doon sa mga na-breed ninyo at ibabalik ninyo halimbawa sa nanay at sa tatay, kailangan mahanap po ninyo yung magandang sukat,
yung merong pinakamagandang sukat, pinakamagandang katawan, pinakamagandang itsura. Okay? So doon po tayo magbe-base. Hindi po tayo magbe-breed. Sabi ni Kamamay, patatlong balik ko na po ito sa kanyang tatay. Sabi ni Kamamay, ito daw po yung dapat i-breed. Ang na-breed nyo yung mga maliliit ang sukat, mababa ang sukat. Hindi po ganon. Hanggat maaari, humanap po kayo ng mas pinakamaganda do sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga anak, para sa ganon, hindi pa rin po nahuhuli ang inyong mga alaga pagdating sa kalidad or sa standards natin. Okay, di ba? Gusto natin matatangkad. Gusto natin magaganda ang katawan. Gusto natin magagandang itsura. So, huwag niyo pa rin ibababangin yung standards. Kung maaari, halimbawa, nag-breed kayo, hindi po maayos yung mga na-breed ninyo kasi nga, maliliit, mabababa, pwede pong hindi kayo pumili doon, i-breed nyo po ulit. Okay? Kung may mas lalabas na mas maayos, saka pa lang kayo pumili. Pwedeng palampasin nyo yung isang cycle ng breeding. Kung wala po talaga kayong makuha, po pwede po yun. Okay? So, yun lang muna sa ngayon ang ating pag-usapan mga kamamay. Medyo napahaba na yung topic na to. At mas mahaba pa sana. Kaso kukunti yung oras natin, kukunti yung ating yung time para dito. So, sana kahit pa paano nakatulong yung simpleng explanation ko kung ano nga ba talaga yung totoong quality ng manok. Okay? So, kung may idea ka, kung may suggestion ka, pwede po yan. Lagay nyo lang po sa comment section at ating po mapag-usapan yan sa susunod na mga topics natin dito. So, muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.